Aswang naman talaga yan si Aling Dading. Nakita ko kagabi doon sa balkonahe nila, parang lilipad. Iyan ang madalas kong nadidinig sa tuwing nagbabakasyon po kami sa Capiz, na ang aking tiya Dading daw ay isa umanong aswang. Sa totoo lang po, hindi ako nagpapaniwala sa mga aswang. Hindi ko nga po alam kung saan nagbula ang ganyang klaseng kwento at kung sino ang pasimunong nagsulat ng mga ganitong katatakutan. Ako po pala si Elias at ang aking ibabahagi ay tungkol po sa aking tiya Dading na hindi po niya totoong pangalan, sa kadahilan ng buhay pa po ito hanggang ngayon na sa edad na 98. Ngunit hindi na siya masyadong nakakadinig at nakakalakad pa gawa po ng katandaan. Sa edad na 29, una pong nabantog ang aking tiya Dading na isang aswang at sa panahong iyon siya ay dalaga pa. Taong 1955 kung saan unang nabantog na aswang si tiya Dading namin. Dati pong nagtrabaho ang aming tiya sa ibang bansa na hindi ko na po babanggitin kung saan. Naging kilala ang pamilya nila matapos po mangibang bansa ni tiya sapagkat naging masagana po ang kanilang pamumuhay. Salat po kasi sa buhay ang pamilya ni tiya noong hindi pa po siya ng ibang bansa. May pagkakataong walang umanong tumutulong po sa kanila dahil ang pamilya ng ina po ni tiya Dading ay wala namang pakialam sa kanila maliban po sa aking lola. Tanging ang aking lola at ang aking ina ang madalas po na tumutulong sa pamilya nila noong panahon na walang-wala po sila. Pinsang buo po ni tiya ang aking ina at malaki po ang pasasalamat ni tiya sa aming pamilya, lalo na po sa aking lola Lilia, ang ina po ng aking ina at kapatid po ng ina ni tiya Dading. 4 lang po silang magkakapatid at si tiya Dading po ang panganay, kaya naman naglakas loob itong mga ibang bansa para po makatulong sa mga magulang. At nang makapag-abroad ang tiya Dading at nang makaahon na sila sa hirap, ang mga dating pamilya nilang hindi sila kilala ay kinikilala na po sila. Nag-iba po ang pakikisama nila kina tiya na akala mo ay wala silang ginawa na hindi maganda sa pamilya ni tiya Dading na ipinagsawalang bahala naman nila. Kaya naman, naiisip ko na ganoon ba talaga ang mga tao na kapag wala kang sinabi sa buhay ay hindi ka mahalaga para sa kanila. At isa pa, hindi rin kasi mapagtanim ng galit ang tiya Dading at likas po ito sa pagiging mabait, bagay na minsan kinaiinisan po ng aking ina. Matagal po sa ibang bansa si tiya, ngunit makatapos po ang 5 taong pamamalagi ni tiya doon ay madalang na lamang siyang nakakapagpadala sapagkat palagi po siyang nagkakasakit na ipinag-aalala ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Noon kasi ay hindi pa po uso ang cellphone at ang pangunahing komunikasyon ng mga tao ay sulat o telegram kung tawagin. Nakatanggap po ng telegram ang pamilya ni tiya Dading mula sa himpilan ng Pilipinas mula sa lugar na pinagtatrabahuhan niya. At sa panahon noon, ang telegram o telegrama ang pinakamabilis na sulat ang dumarating. Ang sabi po sa sulat ay pauuwiin na lamang si tiya ng kanyang amo dahil hindi na talaga maganda ang kanyang kalagayan. At bago pa may mangyari na hindi maganda ay pauuwiin na lamang si tiya. Sumapit ang araw po ng pag-uwi ni tiya Dading at nagulat umano ang kanilang pamilya sa kanyang itsura at anyo. Nangayayat umano si tiya at nang lalalim ang mga mata na tila ba hindi po nakakatulog ng maayos. Ayon naman po sa kanyang mga sulat noon na mabait ang kanyang mga amo, lalo na po ang matandang kanyang inaalagaan. Halos madurog po ang puso ng nanay ni tiya Dading.
Hindi niya po kasi lubos maisip na magiging ganito ang kanyang kalagayan. Mainam na lamang na sa loob ng 5 taon niya sa ibang bansa, yun ay naipundar ng kanyang ina ng maayos ang pinaghirapan po nito. Nagkaroon sila ng mga negosyo at nakapagpatayo na sila ng bahay na hindi man masyadong malaki. Ngunit masasabi mong komportable at mas maayos kaysa doon sa unang bahay nila. Sila nanay po umano ang naging katulong ng nanay ni Tia Dading na maisaayos ang bahay at mga negosyo nila. Hindi po kasi katulad si Lola ko noon sa ibang kapatid nila na umangat lang ay hindi na halos nakakakilala ng pamilya. Hindi rin po sa pagmamayabang ay may kaya naman po sa buhay ang pamilya ni Lola Lilia dahil mayaman po ang napangasawa ng aking lola. At isang araw ay nagulat sila nanay nang bigla na lamang sumisigaw si Tia Dading. Dali-dali na lang tumungo sila nanay sa bahay ng aming lola Tikya, ang nanay po ni Tia Dading. Naabutan pa po nila ang tatay po ni Tia Dading na si Lolo Ambo na niyayakap ang sumisigaw na si Tia. Gulat na gulat naman sila nanay sa nakitang sitwasyon, para kasi itong sinasapian ng 10 masasamang elemento. "Dading anak, ano bang nangyayari sa iyo? Sabihin mo kung ano ang masakit sa iyo, anak." Halos umiiyak po na wika ni Lolo Ambo kay Tia Dading na hindi po makapagsalita gawa ng kanyang nararamdaman na hindi nila umano maunawaan noong panahong iyon. Puro sigaw lang umano ang kanyang ginagawa at panay piga niya sa kanyang tiyan. Nagpasya po sila Lola Tikya na dalhin sa pinakamalapit na ospital si Tia, na agad namang nagpresenta si nanay na sasama daw siya para may kasama naman si Lolo Ambo at Lola Tikya. Sa mga oras kasi na yun ay mga bata pa ang kapatid ni Tia at nag-aaral pa. At nang makarating po sila sa nasabing ospital ay agad umano silang inasikaso ng mga nurse at binigyan agad si Tia Dading ng pangunang lunas, dahilan para makatulog po siya. Agad siyang tiningnan ng doktor at napag-alaman nilang wala naman daw kakaiba kay Tia Dading. Maayos naman daw at normal ang kalagayan ni Tia sa kanilang ginawang eksamen sa kalagayan po nito. Normal naman daw umano ang lahat, bagay na ipinagtataka po nila nanay. Nagpaalam muna sila Lola Tikya kay nanay na uuwi muna at kukuha ng mga gamit dahil hindi muna sila pinalabas para obserbahan pa si Tia Dading. Naiwan si nanay para po magbantay kay Tia. Napaupo pa siya sa may gilid ni Tia at tulog na tulog pa ito. Kinausap po ni nanay si Tia na magpagaling para may katulong na si Lola Tikya sa kanilang mga negosyo. Sinabi pa ni nanay na lakasan lang umano ni Tia Dading ang kanyang loob at manalangin sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon lang ang mabisang sandata para sa lahat ng problema at karamdaman. Hindi na rin po alam ni nanay kung anong oras na at napaidlip po siya. Nanaginip siyang nakaupo daw si Tia at umiiyak, para umanong humihingi ng tulong at makikita sa mukha nito ang pagkapagod sa hindi po malamang dahilan. Tinatawag umano niya ang pangalan ng aking nanay at parang sinasabi niya na, "Delia, nasa loob ng tiyan ko ang alaga niya. Pagod na ako, Delia." At may sinabi pang iba ang Tia sa panaginip niya na hindi rin niya maintindihan. Maya-maya ay tila binabangungot umano ang nanay ko. Nakikita kasi niya ang sarili na natutulog sa gilid ng kama ni Tia Dading, habang si Tia naman ay nakaupo at gulo-gulo ang kanyang buhok. Nakatitig daw umano ito sa kanya habang naglalaway, at ang mga kamay naman daw nito ay kulubot-kulubot at mahaba ang mga kuko. Napabalikwas umano ang aking nanay at natumba mula sa kanyang kinauupuan, nang biglang sumigaw po ang Tia Dading sa kanyang panaginip na parang isang halimaw.
Nagising po si nanay sa kanyang pagkakabagsak. Napaupo muna siya saglit dahil iniinda niya ang sakit ng kanyang balakang mula sa pagkakabagsak. Natigilan lamang siya nang mapansing nakatitig si Tia Dading sa kanya at ang isang kamay ay nakalahad na para bang may inaabot ito. Dali-dali namang tumayo ang aking ina at nang tanungin po siya ni Tia Dading kung ayos lang ba umano siya. Para umanong kinilabutan si nanay sa paraan ng pagtatanong ni Tia Dading dahil tila umano wala itong kabuhay-buhay. Napatingin pa siya sa kamay ni Tia na parang may inaabot at saka lamang niya napagtanto na ang kamay nito ay sakto sa kung saan siya nakayuko habang tulog. Napatingin din ang Tia sa kanyang kamay saka muling napatingin kay nanay. Sinabi niyang nananaginip umano si nanay at tila ba na para itong binabangungot. Gigisingin umano niya si nanay ngunit natumba si nanay at bumulagta sa sahig. Tinanong pa umano ni Tia Dading kung ano ang napapanaginipan ni nanay at impit itong napaungol na parang takot na takot. Nagsinungaling na lang si nanay na hindi niya alam kung ano ang napanaginipan dahil hindi daw klaro ang kanyang panaginip. Napangiti lang si Tia at sinabi kay nanay na nauuhaw daw siya. Dali-dali naman pong kumuha si nanay ng tubig at ibinigay kay Tia. Pagkaabot niya ng tubig kay Tia ay bahagya pang napatingin si Tia sa kanya na para sa kanya ay hindi ito normal na ginagawa ni Tia. Naglakas loob umano si nanay na tanungin ng aming Tia Dading kung bakit ganoon lamang siya makatingin, kung meron ba siyang dumi umano sa kanyang muka. Bagay naman na ikinangiti ni Tia. Uminom si Tia ng tubig na sinundan lamang ng tingin ni nanay. Tila umano na uhaw ito dahil naubos niya ang isang pitsil na tubig. Sinabi umano ni Tia Dading kay nanay na nauuhaw pa siya. Mukhang hindi umano kayang pawiin ng tubig ang kanyang pagkauhaw. Napatingin po siya muli kay nanay na ikinagulat naman po ng aking ina. Medyo natatakot at kinikilabutan na umano si nanay ng mga oras na iyon sa mga inaasal ni Tia Dading. Parang hindi na po niya kilala ang Tia na nakilala niya noon. Mukhang ibang tao na ito at ibang tao na din ang nasa katawan nito dahil sa mga inaasal nito na hindi nito ginagawa noon. Napapitlag pa si nanay nang magsalita muli ang Tia Dading at sinabi niyang, "Delia, napakabuti niyong tao. Kayo ng pamilya mo. Kaya hanggat maaari, ayoko kayo na mahawaan." Hindi umano maunawaan ni nanay kung ano ba ang ibig sabihin ni Tia Dading. Gusto niyang magtanong para maging maliwanag po sa kanya ang kanyang sinabi ngunit natatakot naman si nanay. At sa mga oras na iyon ay nangangatog na ang mga tuhod ng aking ina sa pinaghalo-halo niyang nararamdamang takot at kaba. Kinakalma po ni nanay ang kanyang utak pati po ang kanyang emosyon. Maya-maya ay biniro po ni nanay si Tia na nakapag-ibang bansa lang ito ay naging emosyonal na masyado. Ngunit ang dating masayahing si Tia ay hindi man lang ngumiti. Seryoso lang ito na nakatitig po kay nanay na parang pinatotohanan nitong seryoso ang kanyang sinabi. Halos tumaas sa mga balahibo sa katawan ni nanay nang madinig ang sinabi ni Tia at sinabi niyang, "Nahawaan ako ng pagiging aswang, Delia. Pinamana sa akin ito ng amo ko." Napatakip ng kanyang bibig si nanay nang madinig ang sinabi ni Tia. Sinabi pa nito na kung maaari ay nais niyang magpatayo ng bahay sa lupa na kanyang nabili na malayo sa tao. Hanggat hindi niya nagagawang kontrolin ang pagiging aswang at hindi pa niya gamay ang batong iniwan sa kanya, ay ayaw niyang
lumapit sila nanay sa kanya dahil ayaw niyang mahawaan sila ni Tia Dading. Napaiyak po ang aking ina sa sinabi ni Tia Dading. Hindi niya alam na may ganito na pala itong dinadala sa sarili. Sinabi pa ni nanay na sabihin lang ni Tia ang kanyang kailangan at gagawin niya ito agad-agad. Napangiti naman po si Tia Dading na may lungkot sa kanyang mga mata. Sinabi pa ni Tia na nais niyang patayuan ng kahit kubo lang ang lupang kanyang binili sa gubat. Mag-alaga umano ang aking ina ng mga manok, baboy o kahit anong hayop na may buhay. At sinabi rin ni Tia na iyon ang kanyang kakainin dahil nahuhulaan na niya ang iniisip ng aking ina. Ang takot po na nararamdaman ni nanay noon kay Tia Dading ay napalitan po ng awa. Lumapit si nanay kay Tia at hinawakan ng kanyang kamay. Nagulat pa umano si Tia at aalisin sana ang kanyang kamay ngunit pinigil po ni nanay at sinabi po niya kay Tia na gagawin niya ang lahat upang matulungan po si Tia. Nang malaman ng mga magulang ni Tia ang kanyang sinapit sa ibang bansa ay halos gumuho ang kanilang mundo. Dumating sila sa pagkakataong kanila nang kinuwestiyon ang Panginoon kung bakit sa kanila nangyari ang ganitong klaseng pagsubok. Ano ba umano ang kanilang nagawang kasalanan at bakit sila ang pinagkalooban ng ganitong suliranin? Sinabi po ng aking Lola Delia sa nanay ni Tia Dading na huwag mawalan ng pag-asa at alam niyang makakaahon din si Tia sa pagsubok na ito. Dinala po nila si Tia Dading sa gubat kung saan ang lupa po na nabili nito. Tapos na din ang bahay na kanyang ipinagawa at marami na rin siyang hayop na alaga at mga gulay na pananim. Nagpasalamat siya sa aking ina na siyang naghirap magtanim at mag-alaga ng mga manok. Sinabihan pa niya sila nanay na kung maaari ay huwag tutungo dito sa tuwing sasapit ang takip silim dahil ito umano ang oras na siya ay nagbabago at nagiging aswang. Sa panahon natin ngayon, ang itsura po ng mga aswang ay isa pong mabagsik na mga nilalang o halimaw. May anyo silang nakakatakot na tila ba hindi ka bubuhayin kung makikita mo at makikita ka. Ngunit ang totoo, hindi naman daw umano ganoon ang itsura ng mga aswang, sabi po ni nanay. Para lang umano silang mga tao na nasisiraan ng bait at hindi alam kung ano ang kanilang mga ginagawa. Isang gabi sa buwan po ng Abril, taong 1955, napagpasyahan po ni nanay na dalawin po si Tia. Kahit pa binilinan siya ni Tia na huwag siyang tutungo sa bahay niya tuwing kadiliman dahil nagbabago umano siya at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Papalapit na po si nanay sa bahay ni Tia. Dala-dala umano niya ang basket na may lamang mga gulay at prutas para po sana kay Tia. Tahimik lang niyang binabaybay ang daan papasok ng may tila. Baboy ramo siyang nadidinig. Nagpalingalinga pa si nanay hanggang sa mapansin niyang sa bahay ni Tia nagmumula ang tunog na iyon. Nagtago po ang aking ina sa puno hindi kalayuan sa bahay ni Tia. Kinakabahan naman si nanay at gusto umano niyang pagsisihan ang pagpunta niya sa bahay ni Tia. Mukhang tama umano na dapat ay sinunod niya ang bili ni Tia sa kanya at hindi na lamang pumunta dito. Noong gabing iyon, ang pinakamasamang karanasan ni nanay. Para sa kanya, iyon ang karanasan na kahit sa huli niyang buhay ay hindi niya makakalimutan. Isang karanasan na magbibigay sa kanya ng bangungot habang nabubuhay po siya. Nakita umano niya si Tia na nilalantakan ng mga manok na buhay. Makikita umano sa mukha niya ang pagkatakam sa laman at dugo at sinisip-sip pa ito. Halos tila masuka po si nanay at naluluha dahil sa pinaghalong pandidiring pakiramdam at takot po kay Tia.
para umanong hinahalukay ang kanyang sikmura sa nakita. Nasa ganoong sitwasyon si nanay ng paglingon po niya para sana silipin si tiya ay halos mauuna na ang kanyang kaluluwa na tumakbo dahil paglingon niya ay nakasilip po si tiya sa punong kanyang pinagtataguan. Halos magdikit na ang kanilang mga mukha at nagkatitigan ang kanilang mga mata. Mabalasik po ang tingin ni tiya, ngunit mababanaag sa kanyang mga mata ang pagod at lungkot. Mga matang tila nagsasabing hindi po niya kayang indain ang bigat ng kanyang dinadalang pagsubok. Halos pumaluha si nanay habang nakatingin kay tiya. Papaling-paling umano ang ulo ni tiya habang nakatingin po sa kanya. Tumutulo ang laway nito na may halong pulang likido na nagmumula sa manok na nilantakan nito. Amoy na amoy pa ni ina ang malansa na nagmumula sa hininga po ni tiya habang pinagmamasdan nito ang kanyang mukha. Napapikit lang si nanay at halos hindi kumikilos dahil sa isip niya noon na kahit tumakbo siya ay tiyak na mahahabol siya ni tiya at baka hindi pa siya nito bubuhayin. Normal lang ang mga mukha ni tiya, hindi tulad sa mga inilalarawan sa alamat ng mukha ng mga aswang. Madungis nga lang si tiya na gulo-gulo ang buhok at nangingitim ang mga gilagid gawa ng mga kinain niyang hilaw na hayop. Maitim din ang kanyang mga kuko at ibaba ng kanyang mga mata at ang kanyang balat ay hindi mawari ni nanay kung nag-iiba ba ang kulay o iyon ay mga dugo o katas lang na mga hayop na napunta sa kanyang mga damit at balat. Nasa ganoon pa ring sitwasyon si nanay nang kanyang madinig ang sinabi ni Tiya Dading. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na ikaw ay huwag paparine kapag gabi? Mabuti na lamang at alam ko ang iyong amoy, Delia. Sige na, umalis ka na't iwan na yan. Napadilat na lang si nanay at nakita niyang papalayo na po si tiya. Sa takot po niya ay dali-daling umalis si nanay at nangakong hindi na muling pupunta doon pag ganoong oras. Nanatiling lihim ang buhay ni tiya sa paglipas ng panahon. Ngunit sabi nga nila na walang lihim na hindi nabubunyag at walang usok na hindi sumisingaw. Isa sa mga kapitbahay nila umano ang naligaw po sa gubat para mangahoy. Hindi nito napansin na napadpad po siya sa lupang binili po ni Tiya Dading na noon siya ay nasa ibang bansa pa. Abala siya sa pangangahoy nang mapansin niya ang mga patay na manok na nagkalat po sa lupa. Halos masuka na siya dahil nangangamoy na umano ito. Sa mga oras na iyon ay papunta na rin sana si nanay para linisin ang bakura ni tiya. Ngunit tinanghali siya ng gising. Sa panahon din na yun ay pilit pa ring pinagsisikapan ni tiya na kontrolin ang batong ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong amo ilang taon na rin na nakalipas. Pakanta-kanta pa umano si nanay habang papunta sa kubo ni tiya na may biglang sumigaw at nabitawan umano ni nanay ang kanyang mga dala at dali-daling tumakbo papasok sa gubat. Napahinto ang aking ina nang makita ang kanilang kapitbahay na nakasalampak sa lupa habang takot na nakatingin po kay Tiya Dading. Nakatayo ang Tiya Dading sa kanyang harapan habang nakalahad ang kamay nito. Nagmamadali pong tumakbo si nanay palapit kay tiya. Ngunit maaga po siyang pinigilan nito. Hindi man sabihin ni tiya ang katagang nais niyang sabihin ay alam ni nanay ang nais po nito. Nilapitan niya ang kapitbahay at pinatayo po ito. Sinabihan pa ito ni nanay na huwag siyang matakot dahil si tiya umano ay nasisiraan ng bait. Iyon na lamang ang sinabi ni nanay sa kanilang kapitbahay. Sinabi niyang may sakit sa pag-iisip si tiya kaya ganoon na lamang ang kanyang itsura. Akala po ni nanay ay napakalma niya ang kapitbahay nilang iyon. Ngunit dumating po ang araw na
pumutok ang balita sa buong baryo na si Tia Dading ay isa umanong aswang. Kitang-kita umano niya kung paano lantakan ni Tia ang mga manok na agad naman pinaniniwalaan ng buong bayan. Sa totoo po, hindi naman katulad sa mga palabas na kapag may nalaman silang aswang ay pinakukuyog nila o kinukuyog nila ito. Hindi tulad sa palabas sa TV na dinadala sa gitna ng plaza para umano sunugin o patayin ang taong napapabalitaang aswang. Sa totoong buhay po, Sir Jay, ay kinatatakutan lang sila at patuloy na pinag-uusapan ng mga taong iyon na aswang si Tia Dading. Iniiwasan din nila ang mga taong nababantog na aswang sa takot na baka sila ay mahawaan o mayanggaw. Kapag may nawawalang sanggol o namamatay na sanggol, ang taong iyon ay agad na pinagbibintangan. Ngunit takot silang galawin at saktan ng taong iyon. Ganyan po ang nangyari sa Tia Dading ko na kinatatakutan siya ng lahat. Iniiwasan na rin pong daanan ng mga tao ang gubat kung saan nakatayo ang kubo ni Tia. Isa rin sa dahilan kung bakit iniiwasan ay ang mga manok na patay na nangangamoy na at nakakasuka dahil po sa lansa nito. Madalas ay nagpupunta sila nanay doon kasama ang magulang ni Tia Dading para linisin po ang bakuran at linisin din po si Tia. Sa tuwing pupunta sila sa kubo ni Tia, ang una mong maaamoy ay ang nakakasulasok at masangsang na amoy mula sa mga patay na manok na inuud na. Ganoon sila araw-araw. Pupuntahan po nila si Tia, linisin po ang bakuran, tapos ay uuwi na sila at babalik kinabukasan. Hanggang sa dumating na ang panahong tila natapos na ang pagod at hirap nila nanay dahil nagagawa na po ni Tia na kontrolin ang kanya pong sinasabi na bato. Nakakausap na siya ng kanyang pamilya po ng maayos at hindi na siya madalas na kumakain ng mga buhay na manok at mga pato. Ngunit likas talaga sa mga tao ang salitang mapanghusga. Iyan ang mga katangiang hindi mo maaalis sa mga tao. Gumaling na po si Tia ngunit hindi pa rin tapos ang panghuhusga sa kanya ng mga tao. Aswang pa din ang bansag nila kay Tia at siya pa rin ang laging itinuturo na dahilan ng mga patayan. Siya rin po ang tinuturo sa pagkawala ng mga hayop o pagkalaglag at pagkamatay ng mga sanggol sa isang bayan na iyon sa Capiz. Wala naman silang sapat na ebidensya kaya't hindi nila madampot si Tia. Isang araw po ay dumaan umano ang kaibigan ni nanay. Napapatingin sila sa bahay ng Lola Tikia na kapatid ng aking Lola Lilia. Nasa itaas kasi ito ng burol. Nakita nilang nakaupo doon si Tia Dading ko at nagkakape. Inaya pa nga niya ang mga kaibigan ni Ina na magkape ngunit takot po sila kay Tia na hindi naman pinansin ni Tia at nagpatuloy lamang sa pagkakape. Nagtutulakan pa nga ang dalawa kung sino ang mauunang dadaan. Kaya naman po tumalikod na lang si Tia para makalampas na ang dalawang babae. At nang tumalikod ang Tia ay kumaripas naman ng takbo ang dalawang kaibigan ni nanay na akala mo ay naghahabulan sila ng mga sarili nilang kaluluwa kung sino ang mauunang makalampas. At nang makalampas sila sa bahay ni Lola Tikia kung saan nakaupo ang Tia Dading at nagkakape ay halos hinahabol nilang dalawa ang kanilang mga hininga. Panay po ang kanilang buga ng hangin dahil po sa hapong nararamdaman buhat po sa pagtakbo nila ng mabilis. Nasa ganoon silang sitwasyon na halos malagasan sila ng buhok sa sobrang takot. Nanlaki ang kanilang mga mata na halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita dahil nasa harapan nila si Tia Dading na may dalang basket na naglalaman ng mga karne. Mas lalo po silang natakot sa nakitang daladala ni Tia. Napaatras pa sila nang lumapit ang tiyak ko sa kanila at nagtanong pa kung ano umano ang kanilang tinatakbo.
Napatingin po ang dalawa sa teresa ng bahay ni Lola Tikya kung saan nagkakape si Tiya at halos himatayin sila nang makita nilang naroon ito at nagkakape pa rin. Paglingon nila muli sa harapan ay naroroon din si Tiya at nakatayo habang nakatingin po sa kanila. Natatakot na silang dalawang ngunit hindi sila nagpapahalata. Nag-usap silang dalawa na para makasiguro sila ay ang isa ay titingin sa taas kung saan nagkakape si Tiya at ang isa naman ay kung saan nakatayo si Tiya. Mahigpit silang naghawakan dahil ayon pa sa aking ina, dalawang Tiya Dading ang kanilang nakikita. Isang nagkakape at isang nakatayo sa kanilang harapan na hanggang ngayon ay hindi namin alam kung paano ginawa ni Tiya na maging dalawa siya. Halos mapasigaw naman sila nang madinig na nagsalita ito. Pinaglalaroan mo naman ng mga bata, Dading. Nang lumingon sila ay ang aking Lola Lilia. Sa hindi rin maipaliwanag ay nawala ang Tiya Dading na nagkakape at ang Tiya Dading na may dalang karne. Nang hingi ng pasensya ang aking lola. Naglakad po ang Tiya Dading paakyat sa kanilang bahay habang ang dalawa ay pikit matang nagyayakapan at halos hindi po humihinga ng dumaan ang Tiya. Nagulat na lamang ang aking lola nang biglang sumigaw ang dalawa at kumaripas na po ng takbo. Ginulat pa sila ng aking Tiya Dading kaya nagtatakbo ang dalawa. Habang si Tiya naman ay natatawa habang paakyat sa kanilang bahay. Napapailing na lamang ang aking lola sa ginawa ng aking Tiya Dading. Isang araw, Sir Jay, galing po sa palengke sila nanay at kasama po ako. Akay-akay niya po ako habang bitbit ang basket na naglalaman ng kanyang pinamalengke. Wala po kasi noon ang aking ama at kasalukuyang itong nasa Manila. Dahil doon po siya nakadestino sa panahong iyon. Ito po ang araw na hindi makakalimutan ni nanay sa tanang buhay po niya. Isang karanasan na magdudulot sa kanya ng bangungot hanggang nabubuhay siya. Naglalakad si nanay po noon papasok po sa gubat para po daanan ang manok na kukunin sana niya para idaan niya sa bahay ng Lolo Ambo kung saan nakatira si Tiya Dading. Kampante naman po si nanay na naglalakad dahil alam niya na wala po si Tiya Dading sa bahay niya ngayon dito sa gubat. At habang papalapit daw si nanay ay nakita niyang may nakatayo sa tabi ng kubo ni Tiya. Nagulat pa umano si nanay dahil ang alam umano talaga niya ay wala doon si Tiya. Nanatili lang itong nakatayo sa may madilim na bahagi. Napapitlag pa umano si nanay nang magtanong ang nakatayo sa tabi ng kubo na kung saan umano pupunta si nanay. Nag-alangan pa si nanay na sumagot dahil may pakiramdam siyang hindi si Tiya ang nakatayo sa tabi ng kubo. Ang oras po noon ay 6:00 at medyo may kadiliman na, ngunit napakaliwanag po ng buwan. Napaatras po si nanay nang makitang humahakbang ang nakatayo sa tabi ng kubo. Muli po siyang tinanong kung saan siya pupunta, kaya sumagot na po si nanay na siya daw ay kukuha ng manok para sana dalhin sa bahay ni Lolo Ambo. Nasa ganoon daw silang sitwasyon nang umiyak ako. Ibinaba muna ni nanay ang dala niyang basket para lang patahanin daw ako. Siniklaban po ng takot ang buong katawan ni nanay nang sabihin ng kanyang kausap na napakasarap daw ng amoy ng sanggol. Parang ang sarap daw umanong lantakan. Doon na po natakot si nanay dahil pakiramdam niya ay balak talaga ng kaharap niya na ako ay lantakan. Nang makitang lumapit ang kaharap ay napaatras si nanay at halos siklaban siya ng nerbiyos nang makita ang muka ng kaharap. Hindi nga siya si Tiya Dading dahil napakagulo ng kanyang buhok at nanlilisik ang mga mata. Ang kanyang mga damit ay punong-puno ng mga dugo. Saka lamang niya napansin na tila inubos nito ang mga
alagang manok ni tiya dahil na rin may naapakan siyang isa na halos wala ng laman. Sabi ni nanay ng mga oras na iyon ay tila nawala na siya ng pag-asa. Natakot siya para sa buhay doon namin at natakot siya para sa buhay ko. Naiisip din ni nanay noon na kawawa naman ako at hindi ko pa masisilayan ng mundo kung sakaling hindi niya ako maipagtanggol. Alam niyang wala siyang sapat na lakas para labanan ang nilalang na nasa kanyang harapan. Ngunit gagawin din daw niya ang lahat ng makakaya niya upang maprotektahan lang ako at gagawin niya ang lahat para hindi ako maagaw ng nilalang na nagbabalak na ako ay lantakan. Tatakbo na sana si nanay sapagkat akto na siyang hahabulin ng nilalang na nakakatakot. Ngunit laking gulat daw niya na may biglang sumulpot na napakabilis at tinangay ang nilalang. Nagpangbuno silang dalawa. Ang kanilang mga boses ay parang pusang nag-aaway. Hindi alam ni nanay kung saan nagmula ang nilalang na bagong dating ngunit sinisiguro niyang si Tiya Dading iyon. Nagkalmutan po sila, sabi ni nanay. Pagulong-gulong daw ito habang nagkakalmutan. Matapang ang isa't isang ngunit mas malakas po ang Tiya Dading. May pagkakataon daw na nasusugatan niya ang isang aswang na nais kaming patayin ni nanay. Dali-daling pumasok si nanay sa kubo para magtago sana. Ngunit napaatras siya dahil naroon pala sa loob ang pamilya ng aswang na nakasagupa ni Tiya. Nanlaki po ang mata ni Tiya nang makitang umaatras si nanay. Sabi pa ni nanay, ito ang araw na pinagsisihan niyang nagtungo siya sa lugar na ito. Mabalasik daw ang tingin ng aswang na lalaki at ang kanyang dalawang anak ay naglalaway pa. Normal naman daw ang mga mukha nito, sabi ni nanay. Hindi sila mukhang halimaw ngunit mga asal halimaw. Gulo-gulo daw ang mga buhok at ang dungis. Nakakasulasok daw ang kanilang mga amoy na nakakasuka. Narinig pa niya ang sinabi ng anak nitong bata na, "Tatay, ang bango ng bata. Pwede ba sa amin na lang yan ni Bunso?" Ang mga boses na yun hanggang ngayon, kapag naaalala ni nanay ay kinikilabutan pa rin siya. Kakaiba ang kanilang mga boses na ang pangit pakinggan. Sabi pa ni nanay, mukhang mas masarap pa umano pakinggan ang boses ng multo na tila nasa ilalim ng lupa kaysa sa boses noong batang aswang. Susugod na sana sila ni nanay nang biglang namilipit ang mga ito at sumigaw na akala mo ay baboy ramong kinakatay. Paglingon po ni nanay ay ang kanilang tiyo na isang manggagamot ang dumating, kasama nito ang mga taong bayan. Pinalo niya ng pinalo ang mag-aama ng aswang hanggang sa ito ay sumuko. Nagmakaawa ang mga ito na huwag lamang silang saktan at payapa nilang lilisanin ang lugar at hindi na muling magpapakita. Umalis silang walang lingon habang ang aking Tiya Dading ay nanatiling nakatayo at tinatanaw na paalis ang mga aswang. Pakunway ay pumasok siya sa kubo at sinarado ito. Sabi po ni Tiyo Emong, hayaan na lamang si Tiya Dading at ito ang kanyang paraan para pakalmahin ang sarili at maging maayos ang lahat. Nalaman din ni nanay na si Tiya Dading ang nagpatawag kay Tiyo Emong at nagsabi sa taong bayan na may aswang na nais kami patayin ni nanay. Sinabi niyang sundan siya at iligtas kami dahil hindi umano nag-iisa ang aswang at hindi niya ito kakayaning mag-isa. Masaya naman si nanay dahil hindi kami pinabayaan ni Tiya. Kahit pa iba ang takbo ng utak nito at hindi na katulad dati. Hindi ko alam kung paano paniniwalaan ang ganong kwento na para sa akin ay parte lang ng isang alamat. Siguro para sa akin na sa syudad lumaki, lalo na sa mga kapatid ko ay napakahirap paniwalaan kung totoo ba. Ngunit para sa nanay Delia ko, ang aming nanay ang magsisilbing ito
ang isa sa hindi niya malilimutang karanasan. Alin man ang totoo, ang mga taong nakaranas lang ang siyang makakapagpatunay na ang kwentong katang-isip lang para sa mga makabagong henerasyon ay isang masalimuot na karanasan para sa mga nabuhay sa lumang panahon. Sa ngayon po, Sir Jay, ay narito na kami sa Metro Manila. Lumipat kami rito sa taong 1999. Dito na rin ipinanganak ang aking 3 kapatid. Ang aking mga magulang naman ay pareho pa naman pong masigla sa awa ng Diyos. At kung inyong tatanungin kung buhay pa ba si Tia Dating, sa awa ng Diyos ay malakas pa naman siya sa edad na 98 at kasalukuyang naninirahan po sa Samar. Ang huling habilin ko na huwag kayong matakot sa kapitbahay mong aswang dahil hindi kanyang tatalunin. At sabi din ni nanay, mainam pang magkaroon ka ng kapitbahay na aswang kaysa kapitbahay na buhay ng iba ang binabantayan, at talagang naniniwala ako doon. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.